Alam mo ba na halos pareho lang ang dami ng carbohydrates sa isang lata ng soda, isang mangkok ng kanin, at isang piraso ng tinapay? Nakakagulat, pero kahit magkaiba sila sa taba, bitamina, at ibang nutrients, halos magkasing dami sila ng carbohydrates. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para sa iyong dieta? Tingnan natin ng mas malalim. Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ang carbohydrates ay isang uri ng nutrisyon na naglalaman ng sugars at mga molekula na nababago ng iyong katawan upang gawing sugars. Maaaring simple o complex ang mga ito. Depende sa kanilang estruktura. Ang simple sugars o monosaccharides gaya ng glucose, fructose, at galactose ay binubuo ng iisang sugar molecule. Kapag pinagsama ang dalawang monosaccharides, nagiging disaccharides ito gaya ng lactose, maltose, o sucrose. Ang complex carbohydrates ay mas komplikado, na may 3 o higit pang simple sugars na magkakabit. Kapag 3 hanggang 10 ang magkasamang sugars, tinatawag itong oligosaccharides. At kapag higit sa 10, tinatawag itong polysaccharides. Habang tinutunaw ang mga complex carbs na ito, binabasag ng iyong katawan ang mga ito upang gawing monosaccharides na maaaring gamitin ng iyong mga cells bilang enerhiya. Ano nga ba ang nangyayari kapag kumain ka ng pagkaing mayaman sa carbohydrates? Tumataas ang antas ng asukal sa iyong dugo, karaniwang nasa 1 kutsarita lamang. Pero hindi lahat ng carbohydrates ay pare-pareho ang epekto sa iyong blood sugar. Halimbawa, ang starch at fiber. Parehong polysaccharides mula sa mga halaman at binubuo ng daan-daan hanggang libu-libong monosaccharides. Pero ang kanilang istruktura ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba. Ang starches na iniimbak ng mga halaman sa kanilang ugat at buto bilang enerhiya ay binubuo ng mga glucose molecules na pinagdugtong ng alpha linkages. Ang mga bond na ito ay madaling binabasag ng mga enzymes sa iyong digestive tract na nagre-resulta sa mabilis na paglabas ng glucose sa iyong dugo. Katulad ito ng nangyayari kapag uminom ka ng inuming mataas sa glucose, gaya ng soda. Ang mga pagkaing mataas sa starch, tulad ng crackers at puting tinapay, ay may mataas na glycemic index, na nangangahulugang mabilis nilang pinapataas ang blood sugar. Sa kabilang banda, ang fiber ay may mga bond sa pagitan ng monosaccharide molecules na tinatawag na beta bonds, na hindi kayang basagin ng iyong katawan. Dahil dito, hindi lamang nito pinapabagal ang paglabas ng glucose sa dugo, kundi maaari rin nitong itrap ang ilang starches na nagiging sanhi ng tinatawag na resistant starch. Ang mga pagkaing mataas sa fiber, gaya ng gulay, prutas at whole grains, ay may mababang glycemic index dahil nagdudulot sila ng mas mabagal at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Kapag kumain ka ng carbohydrates, ginagamit ng iyong katawan ang insulin, isang hormone na ginagawa ng pancreas, upang kontrolin ang pagtaas ng blood sugar. Tinutulungan ng insulin ang iyong muscle at fat cells na maabsorb ang glucose at gawing enerhiya. Ang bisa ng insulin sa pagpapababa ng blood sugar ay tinatawag na insulin sensitivity. Kapag bumaba ang insulin sensitivity, ito ay tinatawag na insulin resistance. Sa kondisyong ito, kahit patuloy na nagpo-produce ng insulin ang pancreas, hindi gaanong tumutugon ang mga cells ng katawan, lalo na ang muscle cells. Ito ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng blood sugar at patuloy na pagtaas ng insulin. Ang palagiang pagkonsumo ng maraming carbohydrates ay maaaring magdulot ng insulin resistance, na isang pangunahing salik sa metabolic syndrome. Ang syndrome na ito ay isang grupo ng mga kondisyon kabilang ang mataas na blood sugar, pinalaking baywang, at mataas na presyo ng dugo na nagdaragdag ng panganib ng sakit sa puso at type 2 diabetes. Nakakatakot, pero ang metabolic syndrome ay nagiging mas karaniwan.
At tinatayang 32% ng populasyon sa US ang apektado. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyong dieta? Matamis man o hindi ang lasa ng iyong pagkain, ang asukal ay asukal at ang sobrang carbohydrates ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Kaya't sa susunod na haharap ka sa pagpili ng pasta, sushi roll, pita, burrito, donut o sandwich, baka gusto mong isipin ng 2 beses ang dami ng carbohydrates nito. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.